Babaeng natagpo ang patay sa ilalim ng tulay ng Pandakan taong 2022. Pinaniniwala ang biktima ng aswang. Milky Way Horror Stories. Andiyan na siya. Angkas sa gabi. Kwento ng isang rider na nakasalubong ang aswang. Ipinadalang kwento ni Jay, isang angkas rider mula sa Maynila. Ako nga pala si Jay, isang angkas rider dito sa Maynila. 3 taon na akong nagmumotor. Sanay na sanay sa init, ulan at puyat. Pero may isang gabi na hindi ko talaga malilimutan. Isang gabing muntik nang hindi ko na makita ang umaga. Gabi yun ng Biyernes. Malakas ang ulan. Mga bandang 11:11 na ng gabi. Galing ako sa Makati. Naghatid ng huling pasahero papuntang Mandaluyong. Pagkatapos noon, plano ko na sanang umuwi sa bahay namin sa Tondo. Pagkatapos kong ibaba si ate, bigla ako nakatanggap ng booking sa app. Pick up Maynila, drop off Pandakan. Medyo madilim na ang ruta, pero dahil sayang din ang kita, tinanggap ko na. Habang binabaybay ko yung kahabaan ng Pedro Hill, napansin kong halos walang dumadaan. Tahimik ang kalsada, maliban sa tunog ng makina ng motor ko at patak ng ulan sa helmet. Pagdating ko sa pick-up point, nakita ko yung babaeng pasahero. Nakaputi siya, payat, mahaba ang buhok at basang-basa sa ulan. Nakatayo lang siya sa gilid ng kalsada, walang payong, parang matagal na naghihintay. "Ma'am, kayo po ba si Rika?" Tanong ko habang tinuturo yung app. Ngumiti lang siya, pero iba yung ngiting yun. Malamig, walang buhay. "Oo, sa Pandakan tayo," sabi niya habang sakay sa likod ng motor ko. Pag-alis namin, napansin kong sobrang lamig ng kamay niya. Nang mahawakan ko saglit habang tinutulungan siya sumakay, hindi ko na pinansin. Akala ko dahil lang sa ulan. Pero nung habang umaandar kami, may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko naririnig ang hinga niya sa likod ko. Walang galaw. Parang wala akong sakay. Nang sumilip ako sa side mirror, hindi ko siya makita ng buo. Yung mukha niya, natatakpan ng buhok. Pero parang may dugo sa gilid ng labi. Kinabahan ako, kaya tinanong ko siya, "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tahimik lang siya. Wala pa ring sagot. Pagdaan namin sa may pako, biglang lumakas ang ulan. Napilitan akong huminto sandali sa ilalim ng tulay. Pagtingin ko sa likod, wala na siya. Wala na. Literal, wala na akong sakay. Nilaglag ba siya? Hindi naman. Hindi ko naramdaman. Napatigil ako. Nanginginig sa kaba. Sinilip ko yung paligid ko, pero walang tao. Tapos bigla akong may naamoy na mabahong amoy. Parang panis na karne. Paglingon ko sa kanan, may anino ako nakita. Nakasabit sa ilalim ng tulay. Isang nilalang na may mahabang kuko at nakadila ng sobrang haba. Parang basang ahas. Napaatras ako sa motor. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o bubuhatin yung motor ko. Pero bago pa ako makagalaw, narinig ko yung boses niya. "Jay!" Boses ng pasahero ko. "Di mo pa ako dinadala sa bahay ko." Tumakbo ako. Pinaharurot ko ang motor ko. Kahit malakas ang ulan. Nanginginig yung mga kamay ko habang nagmamaneho. Pero habang binabaybay ko yung kalsada, napansin kong may mabigat ulit sa likod ko. Tumingin ako sa side mirror. Siya yun, nakayakap sa akin. Pero ngayon, hindi na tao yung itsura niya. Maputla. Maputla yung balat, parang nalulusaw yung bibig.
Punit-punit hanggang tenga. At yung mata, puro itim. Naririnig ko pa yung paghinga sa leeg ko. Malamig, mabigat. Ma'am, baba na po tayo. Halos sigaw ko, pero hindi siya sumasagot. Narinig ko lang yung tunog ng kuko niya. Kumakalabit sa helmet ko. Pagdating ko sa tulay ng Pandakan, bigla siyang bumulong. Dito na lang ako. Salamat, sasakay. At bago pa ako makalingon, nawala na siya. Hindi man lang gumalaw yung motor ko, parang naglaho lang sa ere. Akala ko tapos na. Pero pagkatingin ko sa rearview mirror, may nakasabit sa likod ng motor ko. Yung ulo niya, gumingiti at sabay tumilampon sa dilim. Pag-uwi ko sa bahay, halos hindi na ako makapagsalita. Nilagnat ako kinabukasan. At buong weekend, hindi ako nakalabas. Pagbukas ko ng Angkas app noong Lunes, may nakita akong kakaiba. Yung huling booking ko canceled at sa story may note, user not found, account terminated last year. This is passenger. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ako makapaniwala. Binuksan ko yung Google. Hinanap ko yung pangalan niya, Rica Del Mundo. At lumabas ang balita. Babaeng natagpo ang patay sa ilalim ng tulay ng Pandakan taong 2022. Pinaniniwala ang biktima ng aswang. Kinilabutan ako. 2 taon na pala siyang patay. At ang mas nakakatakot, noong gabi ngayon, yung ilalim ng tulay kung saan ko siya unang nakita, doon din siya namatay. Mula noon, hindi na ako tumanggap ng booking kapag hating gabi. Lalo na akong babae, nakaputi, walang payong sa ulan. Isa pang rider na nag-message sa group chat namin last week. Sabi niya, may pinick up siyang babaeng nakaputi sa Pedro Hill, Pandakan. Natahimik ako nang mabasa ko. Ang pangalan ng pasahero, Rica. Ang kasagabi ng pasaherong hindi tao.